Ayan. Isang mapagpalang magandang hapon sa inyong lahat. Ngayon ay March 15, 2024 at ang oras ay 4:05 PM. Uulitin ko, March 15, 2024 at ang oras ay 4:05 PM, no? Araw ng Biyernes. Okay. Una at higit sa lahat ay wala akong sawang aking itinataas, pinupuri, dinadakila, nilulwalhati, pinasasalamatan, sinasamba ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan, ang banal na Espiritu at ang inang lupa. Nawa ang Espiritu ng katotohanan, katwiran, kapayapaan, kapatawaran at pag-ibig ay sumasa ating lahat. Mabuhay perlas ng silanganan, mabuhay mula sa sikatan ng araw, mabuhay ang lahat na nagmumula sa 12 tribes. Okay, mga kapatid, kumusta ang bawat isa sa atin, no? Sa pagkakataon na ito ay napakasilan ang aking ibabahagi sa inyo, no? At nawa, yung iba nating mga kapatiran ay mapanood ito. Sapagkat marami akong vlogs but this time ay kailangan natin unti-untiin na itong mga kapatiran natin nawa mabigyan ng kaliwanagan. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Okay, bago ang lahat mga mahal kong kapatid ay meron akong ibabahaging video sa inyo. Ito ay may kinalaman ito sa aking ibabahagi sa inyo at nagpasalamat ako sa ipinagkatiwala sa akin ng pagkakataon upang makapagpahayag ng pinamiminsahe. So, ibig sabihin, ito, anuman ang aking ibabahagi sa inyo, ay wala pong intensyon ang aba ninyong lingkod para manakit, mang-apak, o magkumbinsi, no, na umanib kayo sa akin sapagkat unang-una, wala naman po akong relihiyon, wala akong sikta, wala akong organisasyon na itinayo, no? Ang aba ninyong lingkod, kung ano lang po ang pinapaminsahe, hanggang doon lang po ako. Hindi ako maaring magdagdag, magbawas, o magkulang dito, no? So, bago ang lahat, dahil ito'y may kinalaman dito, no? At ito'y may kinalaman sa panaginip ko kaninang madaling araw, actually, na nakarinig ako ng isang boses, napakalamig ng boses, no? Tapos may biglang kabayo, kulay brown ang kabayo na ito. Kumbaga sa tao, ang kabayo na yun ay matipuno, no? Pinasakay ako, tapos umakyat ako sa may kabundukan. Doon sa kabundukan na yon ay may nakipag-usap sa akin at may kinalaman yan sa ihahayag at ibabahagi ko sa inyo sa pagkakataon na ito. At nung ako'y bumaba, ibinigay sa akin yung parang torch, no? Yung hawak ng liberty na statue ng nasa United States, no? So, at this time, ito yung aking ibabahagi sa inyo tungkol ito sa video. Kung mapapansin ninyo, mayroon ditong nakahide ang mukha sapagkat ang isang kapatid, katulad ng sinasabi ko sa inyo, ay napakababa ang loob, no? Bago ko ito ipi-play para sa inyo, ay pina-aprubahan ko ito sa ating kapatid. Ang descendants ng the Lost Sultanate of Sulu, no? At regarding sa the Lost Sultanate of Sulu, nawa makinig yung ating mga kapatiran, okay? Sapagkat meron tayong ipapahayag dito sa itong kapatid na ito, bago ko ito ipi-play sa inyo, ay hiningi ko ang kanyang opinion at inaprubahan niya ito, ngunit meron lamang siyang pakiusap na wag ipakita ang kanyang mukha dahil ang gusto kasi namin dito ay yung mensahe ng Panginoon, hindi bilang ako na silidimin, hindi bilang siya na isa sa mga naatasan din, or sino man, or ang aming mga sarili ang aming itataas. Ngunit subalit datapat, ang pinakaminsahe dito ay purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. So ito yun mga kapatid. Okay. Ayun po yung video na yon na pinaaprubahan ko sa ating mahal na kapatid. At ito kasi mga makinig sana, no?
i-invite nyo yung iba nating mga kapatiran, okay? Sapagkat, nakita nyo naman na talagang siya pa talaga ang humingi sa akin ng pabor na hindi ipakita ang kanyang mukha sapagkat ang nais namin maging sentro ng lahat ay ang nagsugo sa amin. Dahil batid naman namin na hindi lang naman kasi kami ang naatasan. Okay, sa pagkakataon na ito ay ibinahagi ko, makinig ang lahat sapagkat ito ay may kinalaman sa lahat din ng kaguluhan. Kaguluhan na maging ang mga politika ay yan ang naging ugat ng lahat, no? Sa totoo lang, sinira tayo ng geopolitics. Okay, dito muna tayo sa aking video. Kung napapansin ninyo, mga mahal kong kapatid, that is the 7th continent of the world. Ayan. Okay. Ang title ng kanta na yan, makinig ang lahat ha. Ang kanta ng kanta na yan ay ang pamagat ay Covenant Keeping in God, no? Uulitin ko, ang title ng kanta na yan ay Covenant Keeping in God, no? Ang pangako ng Panginoon. Okay. Babasahin natin yan sa Book of Kawikaan, no? Nandito na yun kaganina. Kasi marami kasi makinig lahat ang mga nagka-claim ng mga accounts para maliwanagan kayong lahat. Okay? Babasahin natin yan sa Kawikaan. Kawikaan chapter 22 verse 10. Nasa na ba yung aking apat na mata dito? No? Nawala. Okay. Sinabi dito sa Kawikaan chapter 22 verse 10. Huwag mong babaguhin ang mga hangganang itinayo. Ito'y inilagay doon ng ating mga ninuno. Napakaliwanag yan, mga mahal kong kapatid. Isa pa, dito din ay makikita sa Kawikaan chapter 23 verse 10. Huwag mong babaguhin huwag mong babaguhin ang hangganang itinayo nang nakalagay ni sasakupin ang lupa ng mga ulila. Okay, may kinalaman ito, ipapaliwanag ko ito regarding sa West Philippine Sea. Sapagkat ang tagapagtanggol nila ay makapangyarihan at siya ang iyong makakalaban. Ito'y may kinalaman, mga mahal kong kapatid, sa West Philippine Sea. May kinalaman ito sa West Philippine Sea sapagkat marami ang umangkin sa West Philippine Sea na yan. Kung tutuusin, yan ay Sulu Sea, hindi ang Philippine Sea. Kung napapansin ninyo dito sa video, no? Ayan. The 7th continent of the world. Okay. Itong, sandali. Yung pinakita ko sa inyo, no? Kung tutuusin, we have the 7th continent of the world. We have the South America, North America, Antarctica, Asia, Africa, no? At mayroon pang iba. So, lahat yan, kung babasihan natin sa National Geographic, lahat yan, mga kapatid, ay may tamang sukat, no? At ang nagsukat niyan, no? Mga mahal kong kapatid, ay ito ang kanilang mga kaninunuan. Nilagyan po yan ng mga tanda ng ating mga kaninunuan. So, ito na, Bulgara na ito. Ang aba ninyong lingkod, kaya ito tumakbo sa Mindanao. Sapagkat, I believe, charot, starstruck to, I believe that Mindanao is the land of promise. Ilang beses hiningian ng aba ninyong lingkod tungkol dito sa tinatawag dito sa infinite. Hindi lang siya infinite account kung hindi sa infinite. Kasi yung National Geographic natin may kulang yan. Okay? Sa pamamagitan ng system na ipinagkaloob ng aba ninyong lingkod. No? Yan ang hinahanap ng buong mundo. Yung pinaka-record niyan, sino ang may hawak niyan, no? Ito ay hindi ko binabahagi upang ipagmalaki, ipagmataas, sasambahin ninyo
ang mga descendants ng the real Sultanate of Sulu, ang aba ninyong lingkod. Subalit datapwat, ito ay amin ang ibinahagi at nawa ito'y maging daan para sa kapayapaan ng lahat, sapagkat ang totoong covenant keeping in God, no? Panukala ng Diyos yan at hindi panukala ng tao o ang ng mga sultanate descendants, no? Yan ay panukala ng Diyos, hindi sa amin, no? Ang sa amin lang, katulad ng sinasabi ni Dr. Jose Rizal, ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Ano man ang mga kasunduan ng ating mga kaninunuan noon, tayo ay ipagpatuloy lamang natin. Ang sinasabing covenant dyan ay covenant ng Panginoon doon sa ating mga ninuno, no? At malinaw ang sinasabi dyan, no? Actually, may pangako siya, ibabalik niya lahat ng kayamanang matagal na niyang ipinagkaloob sa ating mga ninuno. Itong mga pinag-usapan natin ay may kinalaman ito sa global wealth, na maging ang mga politika natin ay yun ang ugat ng kanilang pagkakagulo-gulo, yun ang ugat ng kanilang pag-aaway-away. Subalit datapwat, no? Isang tuldok lang ang pwedeng makakasolusyon dyan. Ano itong tuldok na pinag-usapan? Ito yung katotohanan, na ang katotohanan ang magpapalaya sa ating lahat. Okay, meron akong ipapakita. Nawa ang ating mahal na kapatid, no, sa side ng ating mahal na Pangulo, sapagkat may mga bagay na hiningi sa inyong abang lingkod, ngunit subalit datapat, hindi ako maaring manguna sa ating mga kapatid, subalit ito ay hinihingi ko muna ang opinyon ng ating kapatid. Bagamat merong isang kapatid, no? Bagamat merong isang kapatid na naghahayag, ngunit subalit datapat, sa kabila ng lahat, bakit hinahanap pa rin, may hinahanap pa rin, no? Maging ang ating pamahalaan, ito ay bulgara na ito. Okay? Meron akong ipapaliwanag sa inyo. So, ayang picture na yan, ayan, actually may nagbahagi na rin naman nito, no? Yang picture na yan, kung tutuusin, yan po ang nagiging pinakaunang kingdom, no? Itong China, itong Japan, no? At itong Sultanate of Sulu, dito sa may Sulu. Okay. May ipapakita ko sa inyo kung bakit sa video ko na ito ay sinama ko ito. Okay? Nakita ninyo, that is the 7th continent of the world. Ayan yung family tree nila. Ayan yung mga kapatiran nating Muslim. O, ayan ang mahal na kapatid. Ipinatakpan ng kanyang mukha. Oh, napakaliwanag, no? The covenant keeping in God, the God of Jacob, the God of Abraham, the God of Elijah, no? Kaya kung tutuusin, iisa lang talaga ang lahat ng ating pinagmulan, no? Mamaya mga kapatid, meron akong inihanda para sa inyo dito. Kung nakita ninyo yan, mga mahal kong kapatid, ang kapatid yan, no? Ito yung nakakabatang kapatid. Nandyan yung Quran, yung kulay orange, no? Nanumpa siya dyan, no? Ito yung hinahanap ng China. Yung kinanta ba ni Imelda Papi na isang dagat? So, para doon sa kapatid na naghahanap ng katibayan, ayan na po siya, no? Once and for all, nawa makatulong. Sapagkat, pagdating kasi ng global wealth, marami talagang nagkiklaim. Pero, ngunit, subalit, datapwat, lahat naman yan ay may mga palatandaan ibinigay, ipinagkaloob. Okay? So, ayan po siya mga mahal kong kapatid. At kung napapansin tayo dyan, ayan ang kapatid. No? Ayan yung palasyo. Okay. Okay, meron akong ipi-ano sa inyo. Sandali lang mga mahal kong kapatid, pagtiyagaan ninyo ha, kasi hindi expert ang inyong mahal na kapatid. Okay. Kung napansin ninyo, ayan oh, yung babae na yan, nakapatong siya sa dragon. Okay.
At mayroon yang tinatawag na parang espada. Actually, parang tungkod na bakal yan. Okay. Actually, mga kapatid, ang buong istorya niyan, no? Ang buong istorya niyan ay napagpad yan sa aking portfolio at hindi ko alam at wala akong natandaan, no? Wala akong natandaan na meron hiningian ang aba ninyong lingkod. Ilang beses ko rin itinapon yan, mga mahal kong kapatid. Ngunit sadyang napakatalinghaga, napaka-misteryoso, no? Sapagkat laging bumabalik yan sa aking folder, no? And then one time, dahil meron transaksyon ng aba ninyong lingkod, nakapunta ako doon sa, minsan ay nanaginip ako, pinapunta ako sa Binondo, no? Diyan mismo sa Chinatown, at na-meet ko dyan, nakilala ko ang tinatawag nilang elders ng Chinese Chambers. Sa hindi sadya, or ewan ko kung pagkakataon ng tadhana, no? Ay bigla po yung nahulog at pinulot po ito ng isang elders na nakilala ng inyong abang lingkod. Tinanong niya ang aba ninyong lingkod kung bakit mayroon akong larawan ng ganyan. Ang sagot ko lamang ay hindi ko po alam at ilang beses ko nang itinapon yan. Ngunit bigla na lang napaluha ang elders ng Chinese Chambers at niyakap niya ng mahigpit ang inyong abang lingkod. Sapagkat winika ng elders na yon ng dyan sa Chinese Chambers sa Chinatown, no? Ang kanyang pagkawika ay ganito: sana hindi mo ko makalimutan. Ikaw ang babae na may hawak ng karunungan ng lihim. Ikaw ang maghahayag ng isang kalihim-lihiman na ito man ay hinahanap ng buong mundo. Ngunit sa pagkakataon na yon ay baliwala sa aba ninyong lingkod sapagkat para sa akin ay napaka-ordinary niyan. To make the story short, talaga lang naman hanggang sa 2019 ay hinanap ako, may naghanap sa akin, ito yung si Kuya Emmanuel ko. Lahat ng bagay na nasa akin ngayon na iniwan sa akin ay baliwala sa akin yan. Ngunit ang akin lamang tinandaan, ibigay ang nararapat sa lahat ng karapat-dapat, lalo na sa sumusunod ng kalooban ng Panginoon. Kaya mapupunta tayo dyan. Yan po ang istorya niyan. Okay? Yung babae na yan, sa mga paniniwala, no? Kasi elders ng Chinese Chambers, no? Ng Chinatown, ang nagpaliwanag sa akin yan. Itong babae na to ay lagi ko rin napapanaginipan yan. Okay? Tapos, mag-go tayo sa kabila. There is no one like you. Ayan. Bakit nandyan si Ultraman? Okay. Si Ultraman, mga mahal kong kapatid, base sa research ng aba ninyong lingkod, ito ay may kinalaman sa dragon sa China. Sapagkat ang mga alien, Ultraman is alien, no? Si Ultraman ay isa siya sa mga tinatawag na kalahi ng alien. Actually, alien talaga, no? Kung mag-research kayo, no? Ang Buddha ng Japan, no? Makinig kayong lahat. Ang Buddha ng Japan ay bakit nila sinasamba yan? Ang Buddha ng Japan na sinasamba ng ating mga mahal na kapatid na Japanese ay may kinalaman po yan kay Ultraman. At ang Ultraman na po yan ay may kinalaman po yan sa mga dragon. Na ang dragon na yan ay sumisimbolo at kinikilala rin ng bansang China. Alam nyo naman siguro yan, mga mahal kong kapatid. Ngunit gusto ko lamang liliwanagin sa inyo sapagkat baka magkaroon kayo ng confuse sa inyong mga kaisipan. Ano ang kinalaman ng pagpapahayag ko na ito sa Bible, dito sa video na ito? Kailangan mapaliwanagan kayo dito. Okay. Batid natin na naghayag na rin naman ng isang kapatid that the real Sultanate of Sulu, no, ay gracious. Malaki ang kaugnayan niya sa China. Kinwento na rin naman niya, no? Malaki ang kinalaman sa Japan, China at ang ating Sultanate of Sulu. Kaya doon sa flag, mayroon tatlong flag yan, palatandaan yan, na sila yan. Okay, to make the story short, mga mahal kong kapatid, no? Maraming naghahanap sa tinatawag
hanggang ngayon, maging ang aba ninyong lingkod ay nakakatanggap ito ng tinatawag na mga tawag at information na hinahanap talaga ng buong mundo, ang tinatawag that infinite backup. Okay, ang infinite backup, mga mahal kong kapatid, no? Ay may kinalaman ito sa tinatawag na mga ginto. At ang mga kagintuan nito ang nag-program talaga. Alam nyo, marami nagpakilalang Wonder Boy. Marami nagpakilalang Wonder Boy, spiritual Wonder Boy, bla bla bla, etc. No? Ngunit subalit na tapat, ang tunay talaga na nag-program, mga mahal kong kapatid, ay may kinalaman talaga ang mga alien. Kaya nagkaroon tayo ng mga Anunnakis account. So para sa kaalaman ng iba na ngayon pa narinig yan, mag-research kayo kung ano yung Anunnakis account. Okay? May kinalaman ito sa mga nilalang na yan. At for FYI, noon pa man ay meron ng technology. Noon pa man ay meron ng computer, no? So, ang nag-program talaga yan ay may kinalaman sa mga nilalang na yan. Hindi po yung matanda na nagpakilalang siya ang infinito di Diyos. Siya ang spiritual Wonder Boy. Kasi kung yan ang pag-uusapan, mga mahal kong kapatid, no? Meron tayong isang kapatid na ito naman ay aking challenge para ihayag niya sapagkat naniniwala ako sa kanya na yan ang dapat niyang gampanan. Ngunit subalit na tapat, ito yung sinasabi ko, lahat ng pinili ay pipiliin pa, lahat ng sinala ay sasalain pa. Bakit? Dahil ang mahal na kapatid na ito ay sabihin nating dinaig ng isang pagsubok, no? Dinaig ng pagsubok, ipagpatawad at ipagpaumanhin dahil inuna pa niya yung kanyang sariling kaligayahan kaysa gampanan ang kanyang dapat gampanan. Ito yung siya dapat ang magbahagi nito sa inyo. Ngunit subalit datapat, hiningi ko na rin ang basbas, hiningi ko na rin ang gabay para ito ay mapakinggan ninyo. At ito may kinalaman sa ito, mga kapatid, yung sana masundan ninyo ako. Okay, ito'y may kinalaman katulad ng sinasabi ng bagamat sinabi ng elders, ng isa sa mga elders, no, ng Chinese chambers ay hindi ko po ipinalagay ang aking sarili na ako yun. Bagamat sinabi niya na ikaw ang pinagkalooban, pero hindi ko po kiniklaim yan. Bagkos kung ano lang po ang utos sa akin, kung ano lang po ang guide sa akin, ay hanggang doon lamang ako. Okay, basahin ninyo sa Juan 14, chapter 14, verse 15 to 19. Ito'y may kinalaman sa espiritu ng katotohanan. Kayo na lang ang magbukas dyan, mga mahal kong kapatid. At basahin ninyo, no? Maraming nagtanong sa akin, no? Bakit Ma'am Lidimin, no? Marami ng mahalika ba na nagtatayo, ng mga nagpakilala, no? Ay maganda ang mga panukala ng iba, no? Ay malalim na usapin ito, ngunit subalit na tapat. Bakit hanggang ngayon walang implementasyon? Napakasimple lang, kapatid. Basahin ninyo sa Juan chapter 13 verse 20. Ang naging hadlang ng lahat, no? Bakit nagkaganon, no? Sapagkat hindi tinanggap ang sinugo. Maging sa panahon ni Kristo, hindi siya tinanggap, no? Hindi siya tinanggap ng kabuuan, iilan lang ang nagtanggap sa kanya. Kumbaga sa botohan, hindi majority, no? Ngayon ang tanong sa panahon ngayon, kasi basahin niyo ito, mga mahal kong kapatid, kaya ito yung sinasabi ko sa inyo, dapat ang maghayag nito yung isa nating kapatid. Meron siyang binahagi sa akin na ang sabi niya, no? Meron siyang binahagi dito na sinabi niya, winika niya, na hindi na babalik si Kristo. Tinanong ko siya, paano mo nasabi yan? So, binasahan niya ako ng bersikulo. Ito ay may kinalaman sa Mateo chapter 23, verse 29, at saka sa John or Juan chapter 16, verse 17, no? Basahin nyo na lang dyan. At hingiin ninyo ang karunungan, ang kaliwanagan sa Panginoon na maiintindihan ninyo, sapagkat nung siya ay pinaintindi niya sa akin ito ay nauunawaan ko, no? Na kung baga, ang title kasi dito, dili na mabalik si Kristo. In Tagalog, hindi na babalik si Kristo. At nang tinanong ko siya
Kung paano niya nasabi yun, ayan po ang kasagutan niya sa Mateo chapter 23, verse 29 at saka sa 1 chapter 16, verse 17. Ngayon, ang tanong ko sa kanya, kung hindi na babalik si Kristo, sino ngayon ang tatayo para sa katotohanan na yan? Ito naman po ay binahagi niya sa akin ang tungkol sa espiritu ng katotohanan na matatagpuan sa 1 chapter 14 verse 15 to 17, no? At mayroon din siyang binasa, no? Kaya nagtanong ako sino siya. At ito ang binahagi sa aba ninyong lingkod. Galatia chapter 4 verse 4, no? Ano ang panukala nito, no? Ano ang panukala nito? Ito na 'yun mga mahal kong kapatid. Sa Juan chapter 6 verse 40 at sa 2 Corinthians chapter 4 verse 6. Kayo na ang magbasa diyan kasi marami ito. Okay? So, marami siyang ibinahagi, ngunit subalit datapat, binasa ko na lang ang mga versikulo na dapat siya ang maghatid ito sa inyo. But in my part, no, napakaliwanag ang nais, no? Napakaliwanag ang mensahe. Kailangan pagtulong-tulungan natin na maibalik dahil ito ay hindi panukala ng tao o ng sultan, no? Kung hindi panukala ito ng Diyos, programa ito ng Diyos, ang maibalik ang mahalika kingdom of God, no? At para doon sa isang kapatid, no, na actually hindi ko to vlog ito ng nakakatandang kapatid. At nanotice ko lang ha, wala man lang sa kanyang mga tagasunod o sa kanyang mga, sorry for my words, sa kanyang mga sip-sip na mga alagad ang nagtanggol at nag-comment. Meron kasing isang kapatid na nag-comment na dapat pagbutuhan, mga taga-sulo, makinig kayo sa akin. Dapat pagbutuhan kung sino talaga ang karapat dapat na uupo bilang sultan sa sulo. Nagkamali ka kapatid, sapagkat ang programa ng Diyos ay hindi mo pwedeng baliin yan. Napakaliwanag doon sa mensahe, no? Sa Book of Kawikaan, no? Kung yan man lang ang sasabihin ninyo na pagbutuhan, pues tuluyan na kayong sinira ng geopolitics, yung mga buto-buto-butuhan na yan, no? At ito palang mga kaguluhan ng mga politiko na ito, na kanya-kanya ng hatakan pababa, ng siraan pababa, no? Kasi ako hindi ko na iniisip yung election eh, mag-election pala sa 2025, 2024 na ngayon. Kaya pala pinagkaguluhan ninyo yung tinatawag na sinusulong ninyong yung sinusulong ni bagong Pilipinas, no? Ay gusto niyo mag-extend. But anyway, isa lamang ang magiging kasagutan ng lahat, isang tuldok lang, no? Ano ba ang pangako ng Diyos? Kaya tinatawag covenant keeping in God. Ang tao kahit anong pagpaplano, ang Diyos pa rin ang magtatakda at mapagyari sa lahat ng bagay. Kaya isipin nyo na lang, no? Itong mga kaguluhan sa politika, at itong mga leaders, mga leaders ng mga organisasyon, wag na wag kayong magpapagamit sa mga politiko na yan. May katotohanan, no? Yung kasabihan, history repeats itself. Kasi itong kaguluhan ni Bongbong ngayon, ang ating mahal na presidente at itong pamilyang Duterte, para na rin nangyari doon sa panahon ni FEM Sr. at ng mga Aquino, na itong mga tao, akala nila pag si Aquino uupo, ayahay ang buhay, aayahay ang Pilipinas ko, no? Walang pinagkaiba yan sa panahon natin ngayon, no? Iba nga lang ang tumatayo o karakter, kumbaga sa pelikula, pero same pa rin ang parang Marimar, di ba? Gumanap si Talia, gumanap si Marian Rivera. Ngayon, di ba, may mga bali-balita na gaganap ngayon si Hipon Gar. Pero kung tutusin, Marimar pa rin yan. No, iba lang ang karakter ang gumanap. Walang pinagkaiba yan sa mga kaguluhan ngayon, no? Kaya ang mga leaders ng mga organisasyon ngayon, no? Unahin natin, baguhin ang ating mga sarili. Huwag na tayong magpalamon ng sistema ng geopolitics dahil yan ang sumira sa ating lahat. Yang geopolitics na yan, kaya yung isang kapatid na nag-comment doon, no? Ay, ito sa totoo lang, bagamat nagkaroon kami ng hindi pagkakaunawaan ng isang nakakatandang kapatid, ang sa akin lang ay katotohanan, na ang komento niya, no?
na kung maaari, ang mga tao sa Sulu ay magkaroon ng botohan kung sino ang uupo, no? Bilang sultan diyan sa Sulu. Hindi maaari yan sapagkat ang pagiging sultan ay mana yan, hindi binagbutuhan yan, no? Maliwanag yan, hindi ninyo maaaring baguhin ang panukala ng Diyos, ang programa ng Diyos, no? Dahil kung yan ang gusto ninyo, kung gusto ninyong hagupitin tayo ng katakot-takot na mga dilubyo dyan, no? Ay, huwag kayong mandamay, no? Biruin ninyo dito sa dito sa video na ito, hiningi pa ng kapatid ng pabor na i-hide yung mukha niya, no? Bagamat sinabi ko sa kanya na itong pagpahayag ko sa inyo ngayong hapon dahil nanaginip ako kaninang umaga, no? Nanaginip ako kaninang umaga na tinawag ako ng boses, biglang dumating ang kabayo na kulay brown, kumbaga sa lalaki ay matipuno, parang si Raha Sulaiman, si Raja ang kanyang katawan. Pinasakay ako, pinaakyat ako sa bundok, no? At doon nakausap ko ang isang tinig na napakaliwanag. Pagbaba ko, binigay sa akin yung parang torch, no? Yung hawak-hawak ba ng Liberty ba? Ng statue ng US, no? At para sa mga mahal kong kapatid, ito na. Makinig kayong lahat. Sino bang nagsabi sa inyo na maraming utang sa atin ng iba't ibang bansa? Ha? Alam niyo mga mahal kong kapatid, gusto ko manang humingi ng paumanhin sa mga kapatiran natin ng mga Marcos family. Ano man ang aking wiwikain sa hapong ito, hindi para kayo ay siraan, hindi kayo ay para hatakin pababa at hiyain. Alam natin, batid natin na ang tinatawag na Central Bank, ayan na yung tinatawag na Bangko Espanyol, D. Isabela II. At yan ang tinatawag na Mother or Bank of All Nations. Remember ha? Bank of All Nations. Kaya itong mga nangyayaring mga shutdown at pagbagsak ng mga bangko, babagsak man ang mga bangko ng buong mundo, never ang ating bangko. Ha? Kaya kong patunayan yan. At ano ang nasa likod ng kalihim-lihiman yan? No? Ano ang nasa likod ng kalihim-lihiman yan? Bakit yung bangko na yan? Although na ngayon sinasabi niyan na walang pondo, ngunit subalit datapwat, nakahanda lahat ang backup niyan, nakahanda lahat, no, ang programa niyan. Ang hindi lang nakahanda, tatanungin ko kayo, ang tao. Dahil tingnan niyo naman ang kaguluhan natin, no? Multi mo sa atin dito, masyadong magulo. Yung mga politiko na yan, ang pinakaugat ng lahat ng kanilang kaguluhan ay kayamanan na hindi sa kanila. Yung mga kayamanan na yan ay para yan sa ating lahat. Actually, purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo, no? Nagmumula yan sa 12 tribes, no? Kaya liliwanagin ko lang, no? Bagamat ang aba ninyong lingkod ay naghahayag tungkol sa Maharlika Kingdom, the Sultanate, no? The lost descendant Sultanate of Sulu, no? Ay hindi po nangangahulugan. Kaya gusto kong liwanagin doon sa nag-comment doon sa isang nakakatandang kapatid, ha? Hindi naman ho ibig sabihin na yan sila ay tagapagmana. Isa sa mga tagapagmana ay sila lang yung tagapagmana, no? Walang maliwanag ang nasa instruction ng aba ninyong lingkod. Ibigay ang nararapat sa lahat ng karapat-dapat, no? Hindi lang ito tungkol sa mga kapatid, ngunit subalit datapot, hindi rin maaari na lahat ay upo bilang sultan, no? No, hindi rin maaari. Yan ay pinaliwanag ko na yan yung mga nakaraan kong vlog. Walang dapat pag-aawayan, maging itong ating mga nakaupo sa gobyerno. At doon pala, ito na, ito gusto ko itong ibahagi sa inyo, okay? Ito mga kapatid, ito pinapaminsahi ha, hindi ko gawa-gawa sa utak ko yan ha, okay? Basahin ninyo sa 2 Corinthians chapter 4 verse 6. Na sa kabila ng kadiliman o dilim na nangyayari sa ating paligid ngayon dahil sa kaguluhan, ay may natitirang pag-asa para sa liwanag, no? May natitira diyan ng pag-asa para sa liwanag. At gusto kong ibahagi sa inyo, no? Gusto kong ibahagi sa inyo yung tungkol kasi nakakalungkot, no? Nakakalungkot ito mga mahal kong kapatid. Yung tungkol ba kay Pastor Kibuloy?
Nakita nyo ba yung video na gishare ko? Galing yan sa kanila. Na makapagsalita ang kanyang mga member, akala mo naman binigyan na ng karapatan para humusga ng kapwa. No? Kasi alam nyo mga mahal kong kapatid, no? Ito yung sinasabi ko. Hayag man o lihim man o hayag, ilalantad at ilalantad tayo ng Panginoon. Ngunit magagaling itong mga to, maging sa hanay ng gobyerno. No? At kung tungkol sa gobyerno, ipagpaumanhin mga kapatid kong mga pamilyang Marcos, hindi ko to sasabihin para siraan ko kayo. Ngunit ang katotohanan ang magpapalaya sa ating lahat. Hindi ko pinamasasama ang mga Marcos. The FEM Senior, nasa akin ang video na yan, nanindig ang balahibo ko. Nasa akin ang video kung paano nangumpisal ang mismong kamag-anak niya tungkol sa nangyari sa Bangko Espanyol di Isabela de Sican. At yan ang naging ugat kung bakit nagkaroon ngayon ng maraming mga claimants. Maraming mga nagsasalitang ako ay may accounts ng ganito, bla bla bla, etc. bla bla bla, etc. Hanggang naubusan ng yaman pati yabang. Kaya yung iba nasa sementeryo na. No? At mismo ang kanyang isa sa mga anak, no? Na nagsasabi, nagwiwika, maging ang kanyang tatay ay nag-iwan ng isang napakahalagang sulat, humihingi ng tawad sa tunay na pamilya ng royal family sapagkat anuman ang kanyang ginalaw noon, bagamat may magandang epekto ito, pero kahit anong sabihin, wala siyang authority na ibinigay sa ating FEM Senior para gawin niya lahat ang kanyang gustong gagawin. Kaya ito ang pinagkaiba ng keeper, no? Sapagkat ang dati nating mahal na FEM Senior ay siya ay naging administrador, kung totoosin, ng royal family. No? Napakaliwanag yan. Itong sinasabi ko sa inyo, hindi yan para magsira o maghatak pababa. Katotohanan lamang. Kaya lahat ng mga nagkiklaim dyan, no? May mga, ang dami ng mga yan, no? At meron sa akin nagpasa, ito na, no? Sabi ko nga sa inyo, ang magiging kahinatnan nito ng aking ibabahagi sa inyo ay maaring buhay ko ang kapalit nito. May nag-vlog sa akin tungkol kay Kipti Villar, no? Ito na, sana makarating sa kanila ang video na ito. Mahal na kapatid na Kipti Villar, alam ko ang katotohanan sa likod mo. 3 kayo ang binigyan ng authority niyan. Yung isa ang tunay na descendants mula sa dugo ni King Bernardo Carpio. Hindi kayo. Hindi kayo. Ito na. Sasabihin ko na kay Kipti Villar na sinasabing magiging hari, sad to say, I'm so sorry. No? Hindi ko to sinabi sa inyo para maghamon ng away. Ngunit hindi ako papayag na manahimik lamang. Dahil ang tunay na descendants ay inaapak-apakan ninyo. Yun, giyurakan ninyo. Alam mo ang sinasabi ko. Yan si Kuya Alman, kung tawagin. Nagmumula siya sa dugo ni King Bernardo Carpio. No? Medyo na ano lang ako dyan sa issue na yun. Kaya ito yung sinasabi ko na itong mga pinag-uusapan ng mga kayamanan ay hindi lang yan tungkol sa sultanate. No? Kaya nga, pangako ng Diyos yan, ibabalik niya sa ating mga ninuno. Kaya ang aba ninyong lingkod, no? Loobin man na isa ako sa gagamitin niya, hindi ho na mabuksan yan. Kung ano man dapat buksan, ay hindi po nangangahulugan na ako ang may-ari niyan. No? Ngunit subalit dadapwat, gamitin natin yan sa ikakapuri, ikakapasalamat, no? Ng mga tao sa nagsugo sa atin, no? Napakaliwanag yan. Yung mga issue sa mga reyna maging reyna at maging prinsesa, ipangsaksak nyo sa baga nyo yan. Dahil ako gusto ko lang magawa ko yung trabaho ko, hindi ko pinangarap yan. Kahit ano naman din gagawin ko pag-iwas, kumbaga sa madaling salita, kahit umaga, minumulto ang aba ninyong lingkod. Wala akong magagawa. No? Ang kailangan ng backup na tinatawag na infinite backup, walang problema sa atin yan. Kaya yung pera natin ngayon, puro yan fiat money. Yung mga crypto dyan ha, bantay ito, mag-iyakan kayo dyan ha. Ngayon, enjoy nyo lang kasi kumikita kayo dyan. Mayroon lang akong tip ibibigay sa inyo, yung mga nag-crypto dyan. Pag kumita ka ng malaki, withdraw agad, no? Mag-iwan man kayo yung pangpuhunan, pero yung mga kita nyo, withdraw nyo agad. Malapit na yan. Malapit na yan. Kasi yung ginagawa nila,
Yung mga bangko na nagsara, ging ano nila diyon sa ano sa crypto. Pero sa likod ng crypto, ewan ko na lang sa inyo. Baka sabihin ninyo, nasa na si Lidimen, katulad ba yung issue ng GCash ay mawawala noong February 10? Ay, hindi naman ako taga-Globe. Ako pag hiningian. Pero okay lang yon. At least nakapagbigay ako ng serbisyo sa inyo. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Kayong iba nagpapasalamat sa akin at nagpuri. Wala ako ibang sagot. Lahat ng inyong pasasalamat at pagpuri sa akin ay itinataas at binabalik ko yan sa Panginoon. Nangangahulugan lamang na tunay ang nagsugo sa akin, hindi peke. At wala akong sinasabi sa aking sarili at ako si ganito. Wala. Isaksak nyo sa baga nyo yan. Yung pagiging reyna at pagiging prinsesa, saksak nyo sa baga nyo yan. Dahil hindi ko pinangarap yan. Ang saba ninyong lingkod, katulad ng aking pagpapahayag sa inyo, napakaliwanag yan. Kaya kung gusto ninyo, na sasabihin, ang yayabang ng mga Pilipino ko, the Philippines will be great again. Alam nyo, yung salita na yan, ay isa lamang panukala ng isang politician yan. Yun si Ferdinand Idralin Marcos Sr. Kaya nga sa kuko ng Agila, nawa kayong lahat, tayong lahat ay makalaya. Matalino si FEM Sr. Yung mga pinahayag ko sa inyo, totoo yan. Hawak ko ang video na katibayan kung ano ang ginawa dyan sa ano na yan. Kaya ngayon, di ba, sige kayo claim dyan. Kahit ang mahal nating presidente, PBBM, alam niyo yan, mga nagko-commodities, yan ay nag-claim, hindi po yan nakaklaim. O tingnan mo yung SMNI na yan. Diba? Diba meron kayong vlog? Diba meron kayong video? Na talagang ano kayo dyan? O anong nangyari? Sapagkat ihahayag din ng Panginoon. Maging ang aba ninyong lingkod, kung mayroon man itong mga kabalbalan, ihahayag ako ng Panginoon. Napakaliwanag yan. So hindi ko alam, kaya itong mga politiko ngayon na nag-away-away, kayong mga kurimaw kayo, kahit magpatay kayo dyan, magdanak ng dugo ninyo dyan, hindi ninyo makakamit ang gusto ninyo. Napakaliwanag ng sinabi dyan. Hindi ang mga panukala ninyo ang masusunod. Panukala pa rin ng Diyos ang masusunod at lahat ng may tuhod ay luluhod sa pinaka-Diyos ng kaliwanagan. Napakaliwanag niyan. Yung tungkol sa mga backup, sabi ko sa inyo na magkandamatay kayo dyan sa mga ginto na pinaghahanap ninyo. Pero hanggat ang inyong mga puso at ang inyong mga budhi ay hindi ko naman kayo hinusgahan, pero nakikita naman sa inyong mga gawa, Ay nako, iwan ko na lang sa inyo. Basta ang aba ninyong lingkod, willing ito. China, yung hinahanap ninyong katibayan, ayan na, nandyan na. Kung hinahanap ninyong dugo ni ang tunay na DNA test, may kinalaman kay Ultraman, Kung hinahanap nyo yan, kaya nga, di ba sa kanta ni Imelda Papin, Isang Dagat, Malalim na usapin yan, mga mahal kong kapatid. Sa totoo lang, ang hinahanap, ito na. Ito, katulad ng sinasabi ko, hindi ko to inihayag sa inyo para magbida-bida, Ang hinahanap ng China na DNA test, may kinalaman kay Ultraman. May kinalaman sa alien. Sino sa inyo may dugong alien dyan? Pumunta na kayo sa Forbidden Room. Nandyan sa Malacanang, sa Mulacanang. Punta na kayo dun. Mag-PM kayo sa akin, ibigay ko ang room number. Bigay ko. Punta kayo dun. Dahil ang tunay na DNA test, hindi 9999.9 na yan. Dami ng 999.9. Lahat naman kayo napahiya. 1% lang yung dugong alien. Sige. Mag-ano kayo dyan? Mag-claim na kayo. Mag-ano na kayo para tapos ng lahat. Wala na maraming dakdak. Pero hindi nangangahulugan, mahal na kapatid, kung sino man ikaw, kung sino man yan siya na may dugong alien, para magbukas ng The Forbidden Room dyan sa Malacanang, na may kinalaman dyan sa Bank of All Nation. Ewan ko lang kung nakita nyo dito sa ano na ito, Ayan, hindi yan basagan ng trip, Hindi yan basagan trip. Sino nga ba yung nakapag-ano sa akin? Sino nga ba yung naghamon sa akin ng DNA test? DNA test daw ko, dahil kaisa-isang sinugo. Hoy, mahiya kayo sarili nyo. Kaya lahat ng pipiliin pa lahat, isinalay, isasalain pa. Hindi lang iisa ang inatasan. Happy kayo, sige, saan tayo gusto nyo mag-DNA test? Saan tayo gusto nyo mag-blood compact? Bitayin natin yung kayo man ang nag-claim, si Lidimen, hindi man nag-claim. Punta tayo dyan, sa may Forbidden Room, dyan sa room, blank. Punta tayo doon.
Kung mabuksan ninyo, pwede nyo na akong gawing hindi na lidimin, no? Kundi chap-chap lady. Pero pag hindi nyo mabuksan, kayo ang gawin kong karni norte. Deal ako, gumamila siles. Deal ako sa sinabi mo. Ayan na. Deal ako sa sinasabi mo na may blood compact ka pang nalalaman dyan. Gumamila siles. Sana makarating ito kay gumamila siles, no? Hinamon ninyo ako na dahil ang sasabihin nyo sa akin, nag-blood compact ang Diyos dyan sa sinasabi mong magiging hari. Haba ka hari ng sablay ang ining, ha? Siguraduhin mo lang. Dahil 101%, kung gusto ninyo, naka-live media pa tayo ng social media. Na? Magkipag-blood compact ako sa iyo lahat. Hindi man ako nag-claim. Wala man akong gi-claim. Wala man akong gi-claim. Nakams. Ngunit subalit datapwat, ako ay may dapat gagawin. Magkaiba yun, ha? Magkaiba yun. Yung naghamon sa akin ng blood compact kay ganito, sige. Ipaabot ninyo ang mensahe ko kay Gumamila Siles, yung sinasabi niyang kaisa-isang lahat ng mga nagsalita, pati si Eduardo Miranda, willing ako makipag-blood compact, mga hinampak kayo. Willing ako makipag-blood compact sa inyo. Naka-live media yan. Gusto ko yan. Kayo man na nag-claim na ako si Infinity de Diyos, ako ang John Lee Laurinio, ako ang kaisa-isang pinagkalooban ng matanda ng authority as a bearer for redemption na. Mag-blood compact tayo. Kipti Villar, mag-blood compact tayo. Lahat kayo, alam niyo kung bakit ako nagwiwika sa inyo, hindi para ipagyabang ang sarili ko, no? Kung hindi ang katotohanan na magpapalaya sa ating lahat. May nalalaman pa kayo dyan. At gusto kong liliwanagin sa mga kukuti at mga pag-uutak ninyo. Wala akong gi-claim na account, ngunit subalit datapat, mayroon akong dapat gagawin. Magkaiba yun. Kasi kayo, para kayong mga, empleyado, no? Wala pa nga kayong naumpisahang trabaho. Gusto niyo ang sahod niyo, tatanggapin niyo na, hindi naman pwede yan. Kailangan magtrabaho muna tayo bago tayo tatanggap ng ating sahod. No? Wala akong gi-claim. Kaya, yung mga nagki-claim, 101%, pwede akong makipag-blood compact sa inyo. Gusto ko naka-live sa social media. Ayan na ang sinasabi ko sa forbidden room na nandyan sa Mula-Kanyang. Kaya nga diba sabi ng ating mahal na presidente, no, dating presidente Rodrigo Roa Duterte, may mumo sa Mula-Kanyang. May mumo dyan. Syurakantay sudo. Yisanta la fura iya kantan tinsan sinten itay kut ya sunsan. Alam niyo mga mahal kong kapatid, hindi ako nagwiwika sa inyo para magyabang. No, hindi ako nagsasalita sa inyo katulad ng sinasabi ko sa inyo. Ano man ang mga binahagi ko sa iyo, maging ang Biblia, wala akong alam dito. No, paano kung saan matatagpuan ang mga Genesis, Deuteronomy, mga Isaiah. Pero nabubuksan ko yan pag dinidiktahan po yan. At malalaman nyo naman kung sa kademonyuhan na ang nag-utos sa akin dahil sarili ko ang aking itinataas, yung mga nagsasabi na inutusan sila or mga sugo sila, tapos ang mga sarili nilang itinataas nila ay mga lintian kayo, patawad Panginoon sa salita ko. Alam niyo mga mahal ko kapatid, ano ba sinabi ng kapatid na Fee Puntanal? Ma'am Lidimen, napakabuti po ng kalooban ninyo. Lahat po ng kagaya ninyo ay mahihirap, di mo kami iniwan. Yes kapatid, no? Talagang hindi ko kayo iniwan kasi kung tutusin, sanay na rin ako sa hirap eh. Kaya nung hinanap ako ng isang Kuya Emmanuel at ito may ganito ito, no, natatawa na lang ako sa sarili ko. Dahil minsan nakapagtanong ako kung ako ay ganito, bakit ako pinabayaan? Pero lahat yan ay naintindihan at nauunawaan ko. Dahil kung lumaki ako sa layaw, baka pati kaluluwa ko, ibinta ko na rin kay Satanas. Pero hindi, dahil sanay na sa hirap ang inyong abang lingkod. No? Kaya kahit nilalait-lait, sige lang. Sino nakapanood ng aking timeline? No?
Eh, ang buhay minsan nasa taas, minsan sa baba. Kaya huwag kayong magpakasiguro ng mga laitira dyan. Isa akong dukha, isa akong patay gutom, no? Gumamila silis ha. Tandaan ko yung sinabi mo, isa akong patay gutom. Hindi ko makalimutan sinabi mo, but okay lang yun. At least, yung kape ko matamis. Salamat sa nagtimpla, mahal. Thank you so much. Sabi ko sa inyo, ito pa, pati yung kapatid na sultan, no? Pati yung kapatid na sultan, no? Bagamat yan ay isa sa tagapagmana. Alam niyo maraming kalihim-lihiman. Sobra. Maalala ko pala si Manang Leni Robredo, nasa na pala yun, no? Robredo, no? Madam Leni Robredo, anong sabi niya? Ang Pilipinas ay punong-puno ng kababalaghan. Di ba? May tama din siya siguro yung si Madam Leni Robredo, spiritual din yun. Kasi, yung iba, hindi siya nauunawaan. Bagkus pinagtawanan din siya. Yung pagkawika niya na, ang Pilipinas ay punong-puno ng kababalaghan. Kaya nung tinanong siya kung how many islands in the Philippines, yung iba nagtawanan, di ba? Pero sa likod nun, mayroong katotohanan yun. Yung iba kasi masyadong mapanghusga. Nasa pala yun si Madam? Biglang nanahimik yung si Madam Leni, no? Yun, okay din yun. No? At maraming salamat din, no, para sa ating mahal na presidente. Isa pala ito, no? Ito, ha? Mga alagad ni Pastor Kibuloy, huwag kayong magagalit sa akin, ha? Huwag kayong magagalit sa akin. Gusto ko lang ipaalala sa inyo ng inyong pastor ay hindi yan makakaligtas ng inyong mga kaluluwa. No? Maliwanag sinabi dyan sa banal na kasulatan, kanya-kanya tayo ng kaligtasan. Malalaman nyo naman yan pag sa Diyos na talaga eh. Alam nyo kung bakit. Lahat ng mga sinugo kuno ng Diyos na ang sarili ang kanilang itinataas, iba na yan mga mahal kong kapatid. Iba na yan. No? At para naman dito sana sa kabila ng lahat ng mga kaguluhan dyan, yung dilim na nararamdaman natin sa ating paligid dahil sa kaguluhan na yan, ay mayroon pang natitirang pag-asa. No? Ito yung pag-asa ng katotohanan. No? Mga mahal kong kapatid. Mga alagad ni Pastor Kibuloy, huwag kayong magagalit sa akin. Paalala ko lang sa inyo mga mahal kong kapatid, ha? Hindi ba si Pastor ang maghuhukom sa atin, no? Kundi Diyos, no? Ngayon, hindi man tatawagin yung pastor ninyo, bagamat yan ay may malaking pananagutan. May malaking pananagut. Lahat ay may malaking pananagutan sa Panginoon. Pero, alam niyo, speaking of Pastor Kibuloy, kung mayroon mang lihim, no? Actually, may napanood akong video, no? Actually, share ko ito, napanood ko sa TikTok, yung tungkol doon sa isang ali na tungkol sa kanyang lupa, no? Sample ko na yan sa inyo, mga mahal kong kapatid, tungkol doon sa lupa na gustong-gusto ni Kibuloy. Ngayon ay pagbili ng matanda. So, kung napanood niyo yung TikTok na yon, hindi nang gagaling sa akin kasi nga mga mahal kong kapatid, lahat ng mga lihim-lihim, ihahayag talaga yan. Ihahayag talaga yan, mga mahal kong kapatid. At meron pang isang lihim, hindi ko lang alam. Basta ang alam ko, meron lang akong sasabihin sa inyo. Meron isang buhay na mumo, may isang buhay na multo. Ito ay may kinalaman kay Pastor Kibuloy at saka kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang maibigay ko lang sa inyo na tip, isa siyang buhay na ano bang tawag niyan? Multo. Isa siyang buhay na multo. At ang alam ko, ilalantad na rin yan. Kung ito naman si PBBM ang pag-uusapan, mga mahal kong kapatid, no? Alam nyo kung tutusin ang ating mahal na PBBM, kahit ano pang sabihin nyo dyan, ulitin ko lang ha, hindi ako bayaran ni PBBM ha. Alam nyo sa totoo lang, ever since, no, for me, sa na-observe ko, kahit anong bato sa kanya, never mong narinig yan na nagmura sa kanyang kapwa. At never gumantiyan ng masasakit sa kanyang kapwa. No? Yan ang isang karakter ng isa nating mahal na presidente, no? Na na-appreciate ko,
no? At kung tungkol dyan, alalahanin natin mga mahal kong kapatid na maging ang mga hintil nga ay binigyan ng pagkakataon para magbago. Ano ba naging kasalanan ni PBBM sa inyo? Yung sasabihin ninyo na yung mga ano nito, itong mga alagad ni Pastor Kibuloy, yung tungkol sa 20-20 bigas na yan, bakit? At least yan, tungkol lang sa bigas na yan, di ba ang inyo ding mahal na presidente? Marami din pinangako yan, hindi naman natupad. Huwag ganun, no? Huwag ganun. Magtulungan na lang tayo kung anong dapat nating matulungan. Kaya nga inihahayag ko sa inyo, yung mga naghahangad ng mga release na yon, no? Punta na kayo dun sa Malacanang, nandyan ang forbidden room. Kung hindi nyo alam ang room, bigay ko sa inyo. Bahala na kayo dyan kung papasukin kayo o hindi. Yan ang tinatawag na forbidden room. At yung forbidden room na yan, may kinalaman yan sa alien. Kaya 'di ba? Di ba yung tungkol sa tinatawag na the mystery box? Anong ginawa? 'Di ba? Di ba? Sino nakakaalam nito? Huwag kayong magsinungaling sa akin, Ang kasinungalingan ay katumbas ay kasalanan at ang kasalanan ay katumbas ay kamatayan. 'Di ba? Alam nyo to, 'di ba? Yung tungkol sa mystery box, ito yung panahon ni FEM Senior, Ito yung gigaran, 'di ba? Yung gigaran na hindi tinablan. Sino may hawak yan ngayon? Sino may hawak yan ngayon? Kahit isama mo yan sa hukay mo, hindi mo mapakinabangan yan. Hindi mo mapakinabangan yan. Ngayon, kung para sa inyo, napakinabangan nyo dahil sa mga walang kahiyaan na ginagawa ninyo dahil gusto nyo kayo talaga sambahin ng tao. Alam mo yun dyan sa hari-hari nyo dyan sa norte? Sa ayot, gusto mo mag-cross din ang landas natin. Yung sinasabing hari, yung hari, yung tunay na hari na nandyan sa norte, ito yung nasa likod ng lahat ng mga accounts na yan. 2023, nasa na yung mga alagad din ni ate na nag-okray-okray sa akin. Nilista ko ba kayo, pero pag kayo mag-alala, kaya hindi man ako nagtanim ng galit sa inyo. Nilista ko lang kayo, pasalamatan ko pa kayo kasi naging dahilan kayo para pagbutihin kong trabaho ko. Sa totoo lang. Hinamon nyo pa ako ng blood compact ng mga kurimaw kayo. Mag-blood compact man tayo para walang tago. Mag-social media tayo. No? Ako wala akong giklaim, kayo man ang nai-giklaim. O di, mag-live tayo sa social media. Dyan tayo sa forbidden room. Nandyan sa Malacanang. Kaya yan ang sinasabi ng dati nating mahal na Pangulong Roa Duterte. Ayaw niya magstay sa Malacanang dahil may mumo. Yan yun. Alam ninyo, ano ba ngayon? Para sa ating mahal na presidente, ako naniniwala ako sa talino. Matalino po ang ating mahal na presidenteng PBBM, Matalino ang ating mahal na presidente. Ngunit subalit natapwat kahit anong talino ng tao na yan o kahit sino sa atin, Pag wala tayong pagkakaisa para sa ikaganda ng ating bansa, anong magagawa ng presidente natin? Kahit sino namang uupo. Sige. At ito rin mga iba liliwanagin ko lang. Ito namang ibang mga kurimaw na nasa gobyerno natin, ang dadamot nyo, ang saswapang nyo. Gusto nyo lahat sa inyo. Gusto nyo lahat sa inyo. Hindi na kayo naawa sa tao. Lahat naman kayo mamamatay. Speaking of mamamatay, tandaan yung sinasabi ko, hindi ako Diyos. Pero ito'y pinapahayag at pinaminsay sa inyo. Ewan ko na lang. Magbilang na lang tayo ng araw nito. Kung sinong mababalitaan natin biglang natigok na nasa politiko. Ay nako. Alam nyo mga mahal kong kapatid, itong binahagi ko sa inyo ba, hindi para magwatak-watak tayo, hindi para maghilaan tayo pababa, maging dyan sa sulo, Yung nag-comments dyan, mali yun kapatid na sasabihin mo na pagbutuhan kung sinong uupo ng sultan. Hiller, hindi tayo sa geopolitics kapatid, siguro, ewan ko lang pero mali yung sinabi mo, na pagbubutuhan, hindi pinagbubutuhan yan. Nasa yan? Nasa tinatawag na bloodline yan. Kayo talaga.
Ewan ko sa inyo, no? At gusto kong ibahagi sa inyo, no? Total, titigas naman ang ulo ng mga tao. Let's check it and let's see who is rattle enrolled. 4 na elemento ng daigdig, ang elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin at ng lupa. Handa tayong lahat. Singapore, maghanda kay Singapore, ha? Nandiyan pa naman yung kapatid ko. Wala tayong magagawa. Wala tayong magagawa. Kung may magawa man tayo, manalangin ngunit may tamang gawa. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. No? Bantay kayo, ha? Bantay kayo kay sa totoo lang, Davao, no? Kaya lagi ngayon, hindi niyo ba na-notice ang Davao ngayon laging ngayon inuuga ng lupa. Sorry sa mga taga Davao, ha. Pero alam niyo, nabasa ko rin diyan sa banal na kasulatan, kapag ang isang pinuno ninyo ay salbahe, iaalugin talaga ng Diyos yan. Sayang wala si kapatid na Rani Baltasar, kasi magaling yun agad, magbato agad ng verses. Kaya sinabi ko na sa inyo ba, hindi man ako expert dyan sa Bible. Oo. Sana mga mahal kong kapatid, yung video na binahagi ko, huwag kayong mag-alala dahil ipi-play ko yan dito, dahil may basbas na rin naman yan. Sa lahat ng kaguluhan, sa lahat ng kadiliman nangyayari ng mga kaguluhan, ng iba't ibang panig ng buong mundo, may pag-asa pa, kapatid. Ang sasagot niyan isang tuldok yan, no? Malaki ang maiambag, malaki ang maitulong, no? Malaki ang maitulong nito. Ang maiupo, maibalik muna natin ang mahalika kingdom of God. Dahil panukala ito ng Diyos, hindi ito panukala ng tao, no? Yung mga politika na yan, no? Nasira tayo sa geopolitics na yan. Hay nako. Pwede naman yan, yung gusto niyo mag long term na yan. No? Oy, Kipti Bilyar, ha? Huwag kang magagalit sa akin sa mga kampo ni Kipti Bilyar dahil yan ang totoo. No? 3 yan, binigyan ng authority. Ito ba yung sinasabi ko, pag masilaw talaga sa kapirahan portion, talaga pag sinukat ka sa pera at masilaw ka, bagsak ka talaga. 3 ang binigyan ng authority dyan. Yung isa ang tunay na descendants, yun talaga ay may dugo. No? May dugo talaga yun mula kay King Bernardo Carpio. O sasabihin nyo naman, bakit? Ano ka ba? Ako pa talaga. Lidimin Canoto is in the system on the record. Kaya ito ba sinasabi ko sa inyo, if ever man, no, gamitin ako sa bagay na yan, no, ay hindi nangangahulugan na yung mga pinag-uusapan na yan ay akin yan, no. Bagkos gamitin natin yan para sa ikakapasalamat, ikakapuri, ikakadikila, ikakalwalhati na naglalang sa atin, hindi yung mga nilalang. Malayo yun, no? PM na sa akin kung sino makipag-blood compact, ha? Makipag-blood compact lang ako kapag kayo lang naman nag-claim ng accounts. Ako wala man akong gi-claim, no? Pero may dapat akong gagawin. Ayan na, binigay ko na ang, kumbaga sa inyo, binigay ko na ang menu, no? Binigay ko pa yung yung ingredients ng menu. Lahat ng nagsasabing ako ay punta kay dyan sa Forbidden Room, nandyan matatagpuan sa Malacanang. Sige na, mag-claim na kayo doon. Hindi sa Central Bank. Walang perang Central Bank. Walang pera. Walang perang Central Bank. Yung mga sinasabing lang pera, ewan ko kasi, yung mga sabi, pinag-withdraw nila, sige, mag-withdraw kayo dyan. Alam nyo, mas maganda na rin to, excited ako. No, yung mga nag-crypto dyan, ha? Sige, okay lang yan. Mga inday, mga dudong, i-enjoy nyo yung moment na yan. Tapos pag kumita kayo, withdraw agad kayo, ha? Kasi yung crypto na yun, walang pinag-iba doon sa kapa. No? Pag kumita kayo, withdraw nyo agad yan. Okay? Tapos, mag-invest kayo. Sino ba to? No? Mamaya ka na. Ganyan, mga mahal kong kapatid. No? Maraming salamat kay Ronaldo Urbanozo. Thank you for watching. Kay kapatid na Rinaldo Idorice. Nakita ko na ata yung mystery box, ma'am. Yan, kapatid, ha, mystery box. Ang mystery box na aking ginamention, yun yung gigaran. Pakisagot. Yan yung gigaran. Yan yung gigaran nung panahon ni FEM Senior na hindi lang nabuksan.
O yan, Bulgara na yan. Tapos, mayroon isang, sino ba yun? Na may nalaman ka pang galit-galit sa akin, binubulgar. Ay, nako. Kay Ninita Zaide, maraming salamat. Kay Roy Cabag, thank you so much. Kay Carlos Sumundong, maraming salamat. Kay Mila Gomez, salamat. Okay, si Ate Fe, no? Nabuang na naman ang mata ko. Ma'am Lady May, napakabuti po ng kalooban ninyo. Lahat po ng kagaya kong may hirap, di mo kami iniwan. Pagpalain po kayo ng ating amang nasa Kaliwanagan, taga Antipolo, Rizal po ako. Maraming salamat. Malapit lang tayo dyan. Nandyan ako sa Petro Manila, no? So, kay El Taurus, no? Maraming salamat kapatid, no? Kay Josephine Dapon, kay saan ba to? Kay Rick Sabagala Cabalino, maraming salamat. Kay kapatid na Juan Sanchez, thank you so much. Kay Revica Di Gracia, maraming salamat. No, kay Jonathan Kalunsag, kay Jaguar Caste, maraming salamat. Arlene Gako, hello kapatid Didimin Kanoto, maayong hapon sa inyo, maayong hapon sa inyong tanan at sa lahat, lalo na sa Panginoong Diyos. Magandang hapon. Thank you so much kapatid. Kay kapatid na Juanito Resurrection Marasigan, daghang king salamat Arlene Gako. Kay Sir Bobby, no, maraming salamat. Kay Ma'am Emma Labisto, ma'am, salamat kaayo. Kay naa ka nagpasidaan perminti sa mga tao aron magbag-o o sa ilahang kinabuhi. Importante kayo ang magpahiminahalay, magmahalan sa isig ka tao og disiplina kana bang naa sa tao ang sincere, loyal. O, maraming salamat kapatid. Kay Mary Crystal Aligado, no? Concepcion Gacoma Cañeda, maraming salamat sa inyong lahat. Pati kay Talis Kabasa, good afternoon kapatid. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kay kapatid na Hadjula Amil Hasan, thank you so much. Kay Leticia Laskite, maayong hapon sa inyong tanan. At kay Ate Iling Kailing, daghan kayong salamat, no? At kay Maria Liza Tiksan, maraming salamat. At marami pang iba mga kapatid, no? Kay Alexander, no? Kay Sir Alexander, no? Sarabaton kay Sir Alexander. No, nalibat na ko na. Kay Sir Elmer Miralsa de la Piña, no? Maraming salamat. Kay Sis Ma'am Marsyang, maing hapon sa imuha, madam, no? Kumusta na kayong lahat? Kay Ma'am Marsyang. No, maraming salamat sa inyong lahat mga kapatid. Once and for all, sige na. Lahat naman nagki-claim diyan, sige na. Labas na kayong lahat, no? Labas. Mayroon nagtanong sa akin tungkol sa Maharlika Nation diyan sa may dito ba sa may Dinagat Island, no? Alam nyo kapatid, yan naman ay okay naman yan dyan. Kaya lang kailangan ma-activate yan, okay? Katulad ng sinasabi ko, no? Ito na. Lahat na sasabihin na natin, no? Maging sa hanay ng ating kapatid na sino ba tawag nito? Si Musang. Si kapatid na Maas, no? Maging ito sa hanay ng mga kapatiran sa MNLF, no? Mga mahal kong kapatid, ang tungkol sa inyong mga panghawakan, tungkol sa mga accounts na yan, alam ko kung anong pinakalikod niyan, okay? In the bottom line, no? In the bottom line, keeper is still keeper. Ang keeper ng mga tinatawag na mga commodities ay wala po sa kanilang authority ang mag-transact, ang mag-negotiate, lalo na ang magbenta. Wala sa kanilang authority yan. Even our late President FEM Senior ay wala po sa kanyang authority. Kaya nga humingi siya ng tawad. Mayroon niya siyang sulat. No, sulat kamay niya yan na humingi siya ng tawad sa royal family. Pero itong binahagi ko sa inyo ay hindi ko pinamasama si FEM Senior, ha? Kasi ang mali kasi sa tao, sa 10 daliri, nagkamali man ng isa. Yung 9 na daliri na nagawa ng kabutihan ng tao, hindi na po nakikita ng tao yan. Ganun po katindi ang tao, masyadong judgmental. Ang tinitingnan yung isa lang. Whatever it is, no? Ang magbigay lang ng kahatulan yan ay ang ating pinaka-Diyos ng kaliwanagan, no? Maging ang aba ninyong lingkod ay hahatulan po ito. Walang exempted sa atin. No? Mas lalo naman yung mga gumaganap. Wala pong exempted sa atin, ha? No? At katulad ng sinasabi ko, ano man ang inihayag ko, ay hindi po yan para i-let down ang sinuman. Paalala lang po yan. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. No? Kasi may mga ibang sinugo
na pinagpalagay na ang kanilang mga sarili kasi yung ako ang Diyos, hindi po ganon. Ang tunay na Diyos na pinag-usapan dyan, yung kanyang salita, sapagkat may nakalagay nga dyan sa Bible, magunaw man ang mundo, ngunit ang kanyang salita ay mananatili ang kanyang salita. No? Ang kanyang mga salita, ang nandito sa Biblia o ano man ang tawag ninyo dyan, lahat yan ay salita ng Diyos yan. No? Ito'y panukala, ito'y paalala. Pero, like for example, ano man ang laman nito, ihayag ko man, hindi po ako yung Diyos. Ginamit lang po ang katawang lupa. Ang tunay na Diyos ay yung kanyang salita. Dahil ang kanyang salita ay makapangyarihan. Siya ngang Alpha and Omega eh. No? Kaya nga sa walang hanggang kapangyarihan niya, no? Yung sinasabi diyan na ang salita ay naging tao. Yung tao bilang katulad ko, katawang tao, lamang lupa, no? Ay ginamit ang aking katawang lupa, pero hindi nangangahulugan, ano man ang mga kabanalan na aking babanggitin, ay hindi po nangangahulugan na ako po yung ang Diyos. Kung hindi, yung kanyang salita ang Diyos. No, ginamit lang ang ating katawang lupa. Marami ngayon nagpapanggap, no, mga Diyos, no, mga sarili ninyo. Ewan ko sa inyo, no? So isang mapagpalang magandang hapon sa inyong lahat, no? Yung mga pahayag ko ngayon, kung sino man yung aking mga binabanggit dyan, hala, parating nyo yan dyan. 101% I am willing na makipag-blood compact sa inyo na sinasabi ninyo na kayo ang mga Diyos, kayo ang ganito, kayo ang sinugo. Hala, 101% at wala akong ging-claim na accounts, lagot kayo. Pero may gagawin ako. Mayroon akong tatrabahuin, ha? Pagbigyan ninyo ako para matapos na yan. So, isang mapagpalang magandang hapon po sa inyong lahat. Okay? Daya syunsun da ira funka ayasun dai hiyasun kana ira for dikda sunsun na dai. Ang ibig pong sabihin yan, mga mahal kong kapatid, no? Nawa ang espiritu ng katotohanan, kapatawaran at pag-ibig sa kabila ng lahat ng kaguluhan, sa kabila ng kadiliman, ay meron pa rin tayong liwanag. May pag-asa pa, mga mahal kong kapatid. Wala tayong ibang gagawin kundi isuko natin lahat ng ating mga kayabangan. Yun lang, no? Mga kayabangan ng tao. No, hindi sa akin, ha? Huwag niyo akong misinterpret, no? So, isang mapagpalang magandang hapon po sa inyong lahat.